Sinisigurado nga ni Divina na talagang hindi masisira ang kanyang mga plano. Kaya naman nung makita niya na wala nga ang pangalan ni Princess sa DSWD, agad niyang kinompronta itong si Mang Dado. Ngunit si Mang Dado sa takot niya ay patuloy nang i-deny na hindi niya alam at hindi si Princess ang tinutukoy niyang anak at dapat tigilan na umano ni Divina ang kanyang buhay dahil gusto nilang manahimik at huwag nang guguluhin at gagambalain maging ang kanyang anak na si Princess. Ngunit nagbabala itong si Divina dahil hindi na siya mapakali matapos nga makita niya ang libro na laging hawak-hawak nga nitong si Princess. Itong libro na to ang ginagamit para makatulog siya at naaalala niya na yun ang libro na laging ginagamit ni Charlene tuwing pinapatulog niya ang kanyang baby. Kaya naman binabalaan ni Divina itong si Mang Dado na kapag malaman niya na may kinalaman nga itong si Mang Dado ay pagbabayarin niya ito sa pagkawala ng kanyang anak. Pinapalabas kasi ni Divina na anak niya ang binili niya dito kay Mang Dado. Yun ang hindi alam ni Mang Dado na hindi anak ni Divina. At tama ang kanyang desisyon na dapat hindi niya paalam at hindi niya sasabihin ang katotohanan dahil sisirain lang ni Divina ang anak nga ni Charlene na ito nga ang si Princess. Samantala, dahil na rin sa malaking komprontasyon na iyon kung saan nagulat si Princess, sinabi nga ni Divina kung sino nga ba ang kanyang tunay na magulang, sino ang kanyang ina. Nagulat siya ano ang kinalaman ni Divina tungkol sa kanyang totoong buhay at bakit inaaway niya itong si Mang Dado, pinagbabantaan. Ano bang kinalaman ni Divina? Kaya naman naisipan nga na itong si Princess na kumprontahin ang kanyang ama. Hindi ito basta-basta magagalit ng walang dahilan itong si Divina at hindi ito pabalik-balik na tela ba na may hinahalungkat na nakaraan. Agad namang nag-alibay itong si Mang Dado. Hindi dapat malalaman ni Princess ang katotohanan dahil natatakot siya na maiwalay sa kanya. Bukod pa roon, hindi niya pinagkakatiwalaan itong si Divina. Alam niya kung anong uring babae itong si Divina at kapag nangyari na malaman na nga ang katotohanan ay mapapahamak ang kanyang anak na si Princess. Hindi mabuting ina itong si Divina kaya naman nag-aalangan siya na sabihin ang lahat. Nagkaroon ng problema ang mag-ama, si Princess at itong si Mang Dado. Muli ngang nagkaroon sila ng tampuhan dahil na rin sa misteryosong buhay nga nitong si Princess at bakit ayaw sabihin ng kanyang ama na pagka makasarili naman kung kabutihan ang hangad niya ay bakit hindi niya sasabihin, bakit kailangan niyang ilihim. Takot ba siya na mawala itong si Princess sa kanya? Agad siya pinayuhan ng kaibigan na dapat ay ikalma ni Mang Dado ang kanyang sarili. Baka nga ito na ang pagkakataon at oras na malaman na nga ni Princess ang katotohanan tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Hindi niya habang buhay matatago ang katotohanan. Kahit ilayo umano niya itong si Princess ay tadhana ang magbibigay daan at hindi niya mapipigilan ang pagkakataong iyon. At dahil sa naawan na nga rin itong si Mang Dado, agad na siyang magsasalita at sasabihin na niya ang katotohanan na si Divina ang kanyang totoong ina. Nagulat itong si Princess papaano niya magiging ina ang ganung uring babae. Hindi siya makapaniwala at bukod pa roon hindi niya maramdaman ang lukso ng dugo mula kay Divina. Maaari pa nga sa kanyang isip ay itong si Charlene, hindi itong si Divina dahil napakagaan ng loob niya dito kay Ma'am Charlene niya. Magbibigyan ng linaw ang lahat. Ngayong pagbabalik nga nitong si Leilani, ang matagal ng hilig nga nitong si Xavier kung saan sana isang araw ay bumalik na nga ang kanyang ina at nagpakita sa kanya dahil konting panahon lamang na ito nakasama ay bigla pang nawala sa kanya. Dahil nag-wish siya kahapon ay natupad nga at nagulat siya bigla na lamang na dumating nga itong si Leilani at kinausap siya. Sinabihan niya si Xavier na kailangan nilang kausapin si Mang Dado at itong si Princess. Oras na malaman ni Princess ang katotohanan